Hello everyone, sa video na to, gagawa tayo ng network design gamit ang OSPF. Sa activity number 4, you are employed at a 3-story mall that has been in operation for 5 years. Since its opening, there has been no maintenance performed on the network, infrastructure, or end-user devices. Wi-Fi can easily hack and used for cybercrimes. Eventually, all the devices failed. As a solution, the mall manager purchased 35 new computer units along with 10 switches and 3 routers, 1 PT routers, and 2 2811 routers, which are to be distributed across the 3 floors. For network configuration only, open shortest path first is to be used. Your task is to design the new network accordingly. So sabi dito sa activity, gagamit tayo ng tatlo na router, which is yung PT router na isa, tsaka dalawang 2811. And then, 10 switches. Gagamit na lang tayo ng 2950/24 kasi mas marami siyang fast ethernet port. 10 na switches. Insert muna tayo ng 10 na switches. 3. Insert tayo ng 4 dito. 4. Ayusin lang natin para hindi tayo maguluhan mamaya mag-connect. And tatlo dito. Total of 10 switches. Then, 35 na PC. So, i-divide natin yung 35 PC sa 10 na routers. Bale, ang magiging design is apat sa isang, yung iba, apat, yung iba, tatlo ang PC. Dito, gagamit tayo ng apat, apat, at tatlo dito. Then, sa switch 3 naman is tatlo na PC. Sa switch 4 is tatlo rin. Switch 5, tatlo. Sa switch 6 is apat. Then sa switch 7 is apat. Apat na PC. Pati rin sa switch 8, apat rin na PC. Tapos sa switch 9 is tatlo. Ayusin lang natin. So, i-connect natin yung PC sa switches. Ay, sumubra pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
35 pieces. I-connect natin yung PC sa switch gamit ang straight through cable. Ganun lang din sa ibang switches. Pati rin sa kabila. Ganun rin dito sa switch 7 hanggang sa switch 9, ganun lang din. Connect mo yung PC sa switch gamit ang straight through cable. Pag magko-connect naman tayo ng switch to switch, gagamit tayo ng crossover cable para mag-connect sila. Pag switch to PC switch to router naman is straight through cable yung gagamitin natin. So, bago natin i-connect yung 2811 na router sa PT router, maglagay muna tayo ng serial port gamit ang WIC1T. Ganon din sa kabila, WIC1T. Tsaka bago kayo maglagay ng serial port, i-off nyo muna, tapos i-on nyo na lang pag nakapaglagay na kayo. Ang gagamitin naman natin pag router to router is yung serial DCI na cable. So, na-connect na natin lahat. Ang susunod is maglalagay tayo ng IP address for serial. Gagamit tayo ng class A. Pati rin sa kabila, class A rin. Sa gagamitin naman natin na default gateway is class B, 172.168.10.0.
Sa kabila naman is class C 192.168.10.0. Sa router 2 naman is class B ulit 68.10.100.0. So, ang next na gagawin natin is maglalagay tayo ng connection nung router 1 at router 0, which is yung 10.0.0.1. Siguraduhin nating dapat magkaiba yung last octet ng router 1 at router 0. Kasi mag-overlap pag magkaparehas. .2. Sa kabila naman, ang connection naman nila ay serial 3/0 tapos 0/3/0. Dito natin ilalagay yung 20.0.0.1 sabay on. Ganun lang rin dito. 20.0.0.2 sabay on. So nakita nyo, nag-green na yung connection nila. Ang sunod naman is yung default gateway. Isa-set muna natin dito yung gagamitin nating default gateway. 172.168.10.1. Yun yung ilalagay natin na default gateway sa mga PC na nakakonect kay router 1. .2. Dapat hindi sila magkakaparehas ng last octet kasi mag-overlap yung IP address pag magkakaparehas sila. .3. 4. 5. Ganun lang sa lahat. Seven dapat pala yan. 8. 9. 10. 12. Ganun lang din sa kabila. Isa-set muna natin yung gagamitin natin default gateway. Tapos, isa-set na natin sa lahat ng PC na nakakonect sa router. Ang gagamitin natin dito is yung 192.168.10.1.
So, tapos na tayo sa pangalawang router. Sa last router naman tayo. Class B ulit yung gagamitin natin. 172.168.100.1. Copy na lang natin para i-paste na lang natin sa sa default gateway. Four. 5. 6. 7. 8. 9. 10. So, kapag nalagay na natin yung default gateway, try natin mag-send ng packets. So, nakikita nyo, failed siya. Kasi hindi pa po tayo tapos dun. Magsi-CLI pa po tayo. So, punta tayo sa router 1. Type natin yung exit. Router OSPF 1. Then, ilalagay natin yung mga IP address na ginamit natin para i-connect yung router sa router, yung router tsaka PC, which is yung 10.0.0.0 tsaka yung 172.168.10.0. 10.0.0.0. Tapos ilalagay natin yung wildcard mask value ng subnet mask. Ang class A ay 0.255.255.255. Then area 0. Enter. Then network ulit 172.168.10.0. 0.0.255.255 area 0. Exit. Enter. Tapos punta tayo sa router 0. Ganun lang din. Exit. Router OSPF 1. Network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0. Tsaka siguraduhin mo natin correct yung spelling natin para hindi tayo magka-error. Network. Yun yung ilalagay natin na 192.168.10.0. Network 192.168.10.0.
0.0.0.255 area 0 exit. So try natin mag-send ng packets from router 1 to router 0. Failed siya. Successful na. Failed ulit. And successful. So, try natin mag-send ng packets from router 0 to router 2. So, nakikita nyo dito, failed siya. Ganun lang din po yung gagawin natin. Exit. Pag nagkaganto, ang i-enter natin is conft. Tapos, diretso na, router, ospf 1, then 20.0.0.0, 0.255.255.255, area 0. Then, invalid input. Kulang tayo ng network. Then, yung 192 network ulit. Network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0 exit. Tapos dun sa router 2 ganun din, exit, router ospf 1, enter, network 20.0.0.0 space 0.255.255.255 area 0, enter. Then yung IP address na ginamit natin sa router tsaka PC, which is yung 172.168.100, network 172.168.100.0 0.0.255.255 area 0, enter, sabay exit ulit. Then try natin mag-send ng packets from router 0 to router 2. So failed siya. Try lang natin ulit. Failed ulit. Then successful na. Nag-update kasi yan every seconds. Kaya nagfi-failed siya. Successful. From router 1 to router 2, ay router 0 is successful siya. Then router 2 to router 0 is successful. Successful. Successful na. Yun lang. Thank you. Thank you sa panonood.